Ayan, ang kapatid na Daniel, nangutang na rin sa bangko ng 50 milyones. Nangutang na rin ako ng 50 milyones, pandagdag-dagdag. Talagang kinakapos eh. Hindi ko nga maintindihan si kapatid na Josel, bakit ang kailangan ko'y dollar, manggagaling sa Pilipinas ang dollar? Ba't hindi ba pwedeng sa Amerika manggaling ang dollar? At saka sa Canada, o saka sa Singapore, hindi ba pwede dyan manggaling ang dollar? Saka sa Australia, mga dollar yung mga country na yan eh. Australian dollar, Canadian dollar, US dollar, Singaporean dollar. Bakit kailangan ng Pilipinas peso ron? Doon man kayo manggaling ang dollar. Dapat dyan na sa inyo manggaling ang dollar. Gumising naman kayo. Sislos, manggising ka nga. Opo, mga kapatid Yan. Talagang, kaya lang po ganito magsalita si kapatid na Eli ngayon. Gipit na gipit po talaga tayo, mga kapatid. Kilala nyo naman si kapatid na Eli. Hindi naman po siya talaga dumadaing. At hindi naman po siya nagkukwenta pag ang pag-uusap po mga sa pananalapi na ganyan, kung talagang hindi po kailangan. Siyempre, alam niyo naman po, kahit naman kayo, hindi ba, kahit naman tayo, pag talagang wala ka ng budget, wala ka ng pagkukuhanan, talagang ultimong kaliit-liit ang iisipin mo, baka pwede pa itong mapaliit kasi kailangan kong maghanap ng resources. Balita ko, nagkakagulo na ngayon sa Singapore. Nagkakagulo na po ngayon at hindi po pwedeng hindi madadamay si Daniel Rason. Bakit? Kasi command responsibility yun eh. Biruin mo. Nagkaroon na nga ng hearing. Nagkaroon nga ng investigasyon. Kaya nga 'di ba si Brad Jerex Laguno na asawa ni Sis Grace Arce, na kapatid ni Girly Arce, na member ng Music Ministry Corps, na dismaya. Bakit? Siya yung nagsumbong kay Siya yung nagsumbong kay DSR para imbestigahan si Padre Damaso Don Robert Naboa na TP ng Asia Oceania na nakabase sa Singapore. Pero natinulungan naman ni Brad Soren Legaspi para mailapit kay DSR yung issue sa Singapore. Ano ang ginawa? Noong hearing na po, actual hearing, di pinagtulong-tulungan ng mga KNP yung kapatid na si Brad Jerex Laguno. Di disappointed siya. Mga kapatid, i-deny nyo yan. Merong video yan. Naku, i-deny nyo yan. Antitindi nyo. Biruin nyo, pera ng kapatiran. Winawalang hiyanin nyo. Kaya pala itong si Monet Naboa, noong earlier days ng pag-expose ko, tumatawag siya at nagchat-chat, tapos dinidelete niya yung chat niya. Ba't mo i-delete? Hindi ko pa nga nababasa eh. What's the sense of messaging someone kung i-delete mo rin? Ugali ni yan eh. Ugali nung impact ang nanay ni Daniel Rason yan eh. Umpisa na po yan, yung paglabas ni Doc J. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid. Hello. Nakita ko si Sian. Si Sian Bound, na anak ni Brother Wentz Bound ng lokal ng Cruz na Ligas. Yun, mga kapatid. Meron kasing tumawag kanina. Si Sister, basta tumawag siya. May nireport siya sa akin, ganito, ganyan. Sabing ganyan, kaya pala wala silang maipuntos sa'yo. Wala silang maibato sa'yo kasi wala kang record talaga. Paano naman po ako magkaka-record? Hindi naman ako magnanakaw. Sabi ko nga po sa inyo, nagkalat ang milyon-milyong pera at saka yung mga milyon-milyong worth ng mga alahas nila at mga relo nila pag naglilinis ako ng kwarto. Ni alikabok po nun, hindi ko kinukuha. Ba't ko naman kukunin yung hindi akin? So ngayon, lalo na kayong naniniwala sa mga sinasabi ko. Sabi nga nung kausap ko, hindi po pwedeng hindi totoo yung sinasabi ni Badong. Kasi consistent siya from day one. Yun nga po yung sinasabi ko eh. Kahit pagbali-baligtarin ninyo ang tanong, same lang din ang isasagot ko. Bakit? Kasi nga po, yun talaga yung totoo. Tapos naitanong nga yung sa La Vista kung totoo daw ba. Kasi merong kliyente, yung mga kausap ko sa La Vista. Sabi ko, meron nga akong picture doon, makakapasok ka ba doon na
basta-basta. Sa lahat na mayroong access sa La Vista, ang address, Badjao 6. Ang gate po ngayon is chocolate brown. Ewan ko lang kung pinalitan na nila. Yung mataas na gate at saka mataas na bakod. Chocolate brown pero off-white yung bakod. So nakikita nyo na po ngayon mga kapatid na mga closets tsaka mga in denial pa dyan sa iglesia ni Kulapu, ni Bonjing. Yun nga yung sinasabi ko kay Brad Josel Malyari. Wala na po ang Diyos dito, sabi kong ganyan. Namumusong ka niyan. Paano po ako namumusong? Paano magkakaroon ng inuhustisya sa loob ng iglesia? Nandito ang Diyos. Yan nga po yung Yan nga po yung punto ko paano magkakaroon ng inuhustisya kung nandyan ang Diyos? Ang punto po dyan, wala po ang Diyos dyan kasi merong inuhustisya. Brad Josel, alam mo yan. At alam ng buong pamilya mo kung paano ako siraan ng mother ni Daniel Rason. Hindi ba, Ate Ranza, ikaw nga ang nagkukwento sa akin na noong nagkita-kita kayo dyan sa Canada, kung ano-anong sinabing paninira ng mother ni Daniel Rason laban sa akin? Ang sabi mo pa nga, Ate Ranza, initially, nagalit si Brad Josel Malyari sa akin. And then, afterwards, sabi ni Brad Josel, hindi tayo pwedeng magalit kay Badong. Bakit? Kasi hindi pa natin alam kung ano yung kwento niya, yung side niya. Alam mo yan, Brad Josel. Ngayon, mananatili ba kayong kasangkapan ng demonyo? Niloloko ninyo yung mga kapatid? Yan nga ang binaka ng Panginoong Hesukristo, di ba? Nung nagkatawang tao siya. Sabi niya, sa abanyo, mga eskrib at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, inyong pinapaputi yung mga libingan, pero sa loob, puno ng mga kasuklam-suklam na mga buto. Ganyan ang ginagawa ninyo ngayon. Biruin ninyo, ako yung papasamain ninyo na masamang tao. Alam ko yung mga ginagawa ninyo. Biruin ninyo, nagsasadyos kayo, nagbababuyan kayo. Tapos ito pa, merong sinend sa akin yung kapatid na interview ni Julius Babaw kay Giselle Sanchez. Natakel niya doon yung issue nila ni Daniel Rason. Sabi niya ganyan, ikaw ba kuya yung nagpapadala ng mga bulaklak sa akin? Ano sabi ni Daniel Rason kay Giselle Sanchez? Hindi ako yun. Yung gusto kong babae madasalin. Anong klaseng babae yung nakuha mo, Daniel Rason? Madasalin ba yung babaeng nakuha mo? Baka iba yung dinadasalan, iba yung niluluhuran. Ipopost ko yung video na yon. Hintayin nyo lang. Wala lang akong maraming time. Sa lahat po ng mga kapatid na nagtatanong, totoo bang ganito, totoo bang ganon? Kalat na po yung information sa social media. Sabi ko nga po, di po ba sa inyo, okay lang na ma-invalidate ako yung pagkatao ni Badong. Okay lang yan. Kahit lumitaw ako yung pinakamasamang tao. Okay lang yan. If it will mean your freedom, it's totally fine for me. Okay lang po ako dyan. Kasi, at the end of the day, hindi naman maaapektuhan yung subo ko. Bakit? Yung subo ko, manggagaling yan sa pinagpapaguran ko. Erickson Musa, ang pera talaga ugat ng kasamaan. Sabi ni Brother Emil Domingo, na asawa ni Sis Morena Domingo, now lang na makatiyempo ng live mo. O nga, pasensya na kasi alam nyo naman, busy na. Sabi ni Lazaro Sugatan Pulubi, nahihiga na pala sila sa kayamanan. Naku, hindi lang po sila nahihiga sa kayamanan, nagsuswimming pa sa kayamanan. Hindi ba totoo? Recently lang, meron na naman kayong niland grab dyan sa Quezon. Sa Tayabas yata yun, if I'm not mistaken. Aanin nyo yan? Akala ko bang huwag magtitipon ng kayamanan sa sanlibutan? Kaya nga yung mga kapatid, inaano ninyo na, mga kapatid, huwag na kayong ganito. Ang daming namulubing mga milyonaryo, pumasok na milyonaryo, nag-exit na mga pulubi. Bakit? Naku, parang lintay ang mga yan. Sisip-sipin nila yung kayamanan ninyo. Hindi nila kayo titigilan hanggat hindi kayo natutuyuan ng kayamanan.
Sabi ni Erickson Musa, mayaman pala si KDR, bakit walang sariling lokal at nag-uupa pa? At saka tingnan nyo yung mga lokal nila. Nasa ano yun? Nasa aklat ni Ruth na pababayaan mo bang tumutulo ang bahay ng Panginoon? Gayong ang iyong bahay ay maayos? Parang ganun yung thought nun. Tingnan po ninyo. Kaya yung mga nadidistinuhan kong lokal, pinagaganda ko. Nung nabasa ko yung talata na yon. Sabi ni Brother Randy Zay Kahulugan, salamat sa Diyos sa paghahayag at pagsasabi ng katotohanan. Kapatid, samahan nawa po kayo ng Panginoon. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ingatan nawa po. Sabi ni Lazaro Sugatan Pulubi, minsan nakakapasok ako dyan bilang delivery rider. Ano po, Badyaw 6 yung address. Meron po yung camera kaya monitored yung mga surveillance doon. Ang CIS po doon si 16, si Brad Mar. Yon, yung tatay ni Eldan na dating asawa ni si Pinky na taga Santa Rita. Sabi ni Brother Emil Domingo, keep safe saan ka man naroon. Sabi ni Erickson Musa, yung KNP ayaw magsalita. Para saan na pupunta ang pera? Sabi ni Brother Wency, hello po sis Popot Manimbo. Sabi ni Erickson Musa, i-post mo bro. Sabi ni sis Popot Manimbo, very busy ang Badongski. Opo. Sabi ni Brother Emil Domingo, ubusan daw pero sila nag-uumapaw. Sabi ni Brother Ronnie Kipo in the Rosario, parang gusto ko po na maniwala kay Soto TV na may reliyon daw na pumasok sa mga interesado sa mga lupa doon. Sa mga ita. Ay opo, totoo po yan. Sabi ni Malyari Iglesia Ronald, naloko na, nabudol pa. Sabi ni Brad Ray Barcelona, ingatan ka nawa bro, salamat po sa Diyos. Sabi ni MCGI yun, tama, MCGI yun. Sabi ni Brother Wency Bound, kawawa, dami po ganyan mga officers lumalaban ng ubusan dahil alam nila para sa gawain ng Diyos. Yun pala, para sa negosyo at para sa sarili nila. Yun. Alam nyo po, biruin nyo, yung pong mga aircon po nila, wala pong patayan ng mga yan. Bakit? Hindi naman kasi sila ang nagbabayad ng mga ng mga bills. Ay nako, ang kakapal ng pagmumuka. Ayun. So, God willing po mga kapatid, sa Tuesday, every Tuesday po kasi yung day off ko. So, every Tuesday po, meron po tayong community prayer. Prayer lang po talaga siya. Prayer lang po. Prayer. Wala pong pag-aaral na mga paksa. Mga kapatid, meron po tayong mga Biblia. Po pwede nyo pong basahin ng mga yan. And yung pong mga tinatakel ni Doc J. Lawrence, ayan, pwede nyo pong pakinggan. Mga kapatid, alam ko po, I know very well na hindi madali na mabakbak po tayo doon sa dati nating paniniwala. So, bakit po ako magpapaksa? Bakit po ako, what is the need of magpapaksa pa? Ang kailangan po ngayon, mga kapatid, is panalangin. Let us all pray together. Every Tuesday, mga kapatid, kasi day off ko po yun. And sa Tuesday, meron akong kausap na kapatid. Sabi ko, pwede ba kitang makaano sa live, mag-guest sa live, sabi kong ganyan. Kasi your story will help more kapatid na makapag-cope up sila sa kanilang pinagdadaanang persecution, traumas, anxiety, and depression. Sabi kong ganyan. Sige po, sabi niyang ganyan. Kasi nasa ibang bansa din yun. Every Tuesday lang po kasi ako po pwede. So most probably, after na lang po ng community prayer, sabi kong ganyan, para ng Tuesday, sabi kong ganyan sa kapatid. Willing naman yung kapatid, willing naman siya. So, hihintayin ko lang. Sabi ko sa kanya, basta po wag kayong mawawala ng tiwala at pag-asa sa Diyos. Yun nga po, sabi niya ganyan. To be honest, yung pong faith ko kay God, unti-unti ko po siyang binibuild ngayon. Kasi
naapektuhan pong matindi yung faith ko kay God dahil sa nangyari po sa atin. Sabi niya ganyan. Nakikita niyo po mga kapatid, yung seriousness and the gravity ng nangyari po sa atin. Meron po talaga mga kapatid, meron pong mga kapatid na pati ang Diyos, they are questioning God. Sabi ko nga, I totally understand you. And to all of our brothers and sisters na dati nating kasama na nagkakaroon ng malaking question mark sa Diyos, I totally understand you. If me, naiintindihan ko po kayo, what more of God? Kaya naiintindihan po ng Diyos ang kayong lahat mga kapatid. Naiintindihan po. Slowly, sabi kong ganyan doon sa kapatid, slowly, build your faith again. Sabi nga nung kapatid na kausap ko, opo, naniniwala pa rin naman po ako na merong Diyos, kaya lang yung pong faith ko, ano po siya, nawasak, sabi niyang ganyan. Kaya ayun po, sabi ni Brother Rodolfo Bitoy Senga, akala ng mga fanatics nagbabanal ang mga pamamahala, katampalasanan ginagawa. Yun po mga kapatid. Ano po yan, mga in denial na lang, dahil kanina lang meron akong kausap na ang daming question pala nung kausap niya. Marami, tsaka may nag-message sa akin, yung pinost ko nga po, di po ba? Marami na nag-o-observe na ngayon, bakit puro pera ang usapan ngayon sa mga mga pagkakatipon? Bakit? Ganyan na ba kapulubi ang Diyos nyo? Ha? Ganyan na ba kapulubi ang Diyos nyo, Daniel Rason? Biruin mo, ultimong yung pambili ng maintenance na gamot ng kapatid, sisimutin pa. Ay nako naman. Gising mga kapatid. Huwag po kayong sabi nga ni Brother Eli, wala akong pakialam kung maggalit kayo sa akin, basta sasabihin ko ang totoo. Same thing as me. Wala akong pakialam kung maggalit kayo sa akin, basta sasabihin ko yung totoo para matauhan kayo. Matauhan saan? Matauhan na meron kayong mga pamilya, meron kayong mga kamag-anak, we have our own life. They are living their life to the fullest. Biruin mo, pupunta sa concert sa Australia, pupunta ay naku, tapos, magkano ba ang ginastos mo? Pwede ka na makabili ng sasakyan. Alam niyo po ba, yung pera sa kanila, it's just nothing. Bakit? Yung pong pera sa kanila parang gripong tumutulo na lang. Paano? Biruin mo, ikaw ba naman magkaroon ng captive market? Ikaw ba naman ang merong captured market? Biruin mo, kinuwenta ko yung gross income, gross daily at saka gross weekly income ng Kapulong family pa lang. Naku, yung gross daily income nila not less than 20 million. Bilangin niyo po 20, 40, 80, 2, 4, 6, 60, 80. Kwentahin nyo na lang po, 2 times 7, 140 million. Biruin mo, 140 million a week. Hindi naman yan nagbabayad ng tax ng maayos. Hindi naman yan nagbabayad ng pasahod ng maayos. Biruin mo, hindi mo na nga pinapasahod, hindi mo pa pinapakain ng maayos, Don Kapulong. Mahiya ka nga. Saan nyo dinadala ang pera nyo ngayon? Kaya nga bili kayo ng bili ng property, di ba? Kaya nga napagalitan ka kainda, di ba, Brad Don Kapulong? Bakit? Biruin mo, ilan na yung mansion diyan sa sa compound ninyo sa Betis. Samantalang noong nagpupunta tayo sa mga magulang ninyo diyan sa Betis,
sa Guagua, Pampanga, yung bahay maliit lang naman. Hindi ba kayo nasisiyahan sa maliit na bahay? Samantalang dati lang naman kayong isang kahig, isang tuka? Ahanin nyo lahat yan. Madadala nyo ba yan sa impyerno? Bakit ko sinasabing madadala ba ninyo sa impyerno? Kung magpapatuloy kayo dyan, matitiyak kung hindi kayo mapupunta sa langit. Sabi ni Brother Emil Domingo, Iglesia ng Pera, nagsimula yan sa Concert with Price, ang taga-presyo si Yuli. Oo, yung mga concert. Sabi ni Brother Bitoy Senga, hindi daw nakalamig ang 7 million na kinolekta sa chapel ni Brad Sani. Sabi sa akin ng choir assembly recently. Ang yaman ni Donkey Kapulong. Ay naku mga kapatid, sobrang yaman nila. Ikaw ba na magkaroon ng captured market? Dumadating yung mga produkto nila kahit panis bayad. Daig pa ang Jollibee, daig pa ang iba-ibang mga big companies. Sabi ni Brother Ronnie Kipon de Rosario, mga walang kabusugan, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Opo, kaya po ngayon nagkakagulo po ngayon mga kapatid sa Singapore. Ano na po yan? Domino effect na yan mga kapatid. And hindi na po nila po pwedeng mahilot yan. Sabi ni Brother Jose Cui, they worship money. That's their idol and bound to the lake of fire. Hope they repent. Yes. Are we condemning them? No, of course not. Dahil sino ba naman tayo para mag-condemn? Ang Diyos nga nagpapainuhod, nagpapataan. Kaya nga di po ba sabi sa Pedro, ang Diyos nagpapahinuhod, kaya hindi siya nagpaparusa agad. Ano po ang ibig ko po sabihin? Kaya nga di po ba sinasabi ko, kung hindi sila magbabago, hindi nila madadala lahat ng inipon nila, bunga ng panloloko nila sa kapatiran, sa impyerno.